salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365-day devotion of Pastor Alexander Gomez from March 8. At ang topic na tatalakay natin ngayon ay gaano ka-importante ang Bible sa buhay natin. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga magsalita ng Diyos. Yung sabi dito na, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors have known, to teach you that the man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Sa Tagalog, o ay pinagpakumbaba niya ng ginutong kanya, at pinakain kanya ng mana, na hindi mo nakikita, hindi nagararami yung mga hiningi, upang kanyang maipunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bibiwan ng tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Teaching number 1. The Bible is the clearest revelation of God. Sa talata ang verse na ito, pinakita na ang salita ng Diyos ay mas mahalagang pakisa sa pisikal na pagkain. Hindi sapat na mabuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na mumula sa bibig ng Panginoon. Ipinapahiwalay nito na ang Biblia na siyang salita ng Diyos ang pinakamalinaw at pinakatiyak na paraan upang makilala natin siya. Teaching number 2, the Bible is essential to spiritual nourishment. Kung paano hindi lang mabubuhay ang katawan ng tao kung walang pagkain, ay hindi lang ating spiritual na buhay ay hindi magkakapanatili kung wala ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang bibigay lakas, direksyon at kaalaman sa ating spiritual na paglalakbay. Teaching number 3, the Bible is God's word and our final authority. Hindi opinion ng tao kung ang mundo ang siyang dapat natin sundin, kundi ang salita ng Diyos. Ito ang pamantayan ng tama at mali, at ang ating gabay sa buhay. Sa panahon ng pagkalito, kaguluhan, tukso, ang Biblia ang ating dapat sundin bilang pinakamataas na otoridad sa ating pananampalataya at Panginoon. Application number 1, treat the Bible as essential, not optional. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang para sa mga espesyal na osen o may problema. Ito ay turing na isang pang-araw-araw na pangailangan gaya ng pagkain o pagkain. Application number 2, read the Bible habitually, not occasionally. Ang spiritual na paglago ay hindi kagaganap ng Biblyaan, kundi sa pamamagitan ng palagi ng pakikinig, pagbabasa at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Gawin itong bahagi ng iyong araw-araw na gawain, maging sa umaga bago magsimula ng araw, o sa gabi bago matulog. Application number 3, follow God's word at the world. Sa mundo ngayon, maraming tinig ang nagtuturo ng iba't ibang paraan ng pamumuhay. Ngunit bilang mga taga-salita ni Kristo, dapat tayong mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos na nananayan sa kanyang salita. Iwasan natin umayon sa makamundong kaisipan at pamumuhay at sa halip na pairalin ang katotohanan mula sa Biblia. Yun lamang po ang aking emotions. Maraming salamat.